Oh. Oh, so yun guys. Okay. Tapos na po tayo. Okay. Oh, yan no. Umiinit po ang kanyang body guys, no. Alright. Mainit na. So kung mapapansin nyo guys, no, ang mga refrigerator na walang condenser sa likod, walang bakal sa likod, ang kanilang mga condenser ay naka-indicate na sa body, yung mga bagong modelo ngayon. So yung body niya ang siyang umiinit ngayon. Okay? So yun na rin ang nagsisilbing heater ng refrigerator para hindi nagmo-moist ang body. Yun po ang bagong disenyo ng mga refrigerator ngayon. Okay, tingnan natin ngayon guys kung ano ang nangyari dito sa loob ng refrigerator. No? Okay. Yun o, umuusok na o. Umuusok pa konti. Pero, konti pa lang yan guys. No? Pero okay na yan, nagyayelo na. Ayan o. Ang bilis guys o. Ilang minuto pa lang, malamig na po ang ating refrigerator. Ito po yung pinaka-freezer niya sa baba. And then, ito po yung refrigerator niya sa taas. Okay? So yun, okay na po yung refrigerator natin. Tapos na. Ganun lang po kasimple. Okay? At ayan. Medyo kalat-kalat lang ang mga gamit natin kasi dito lang tayo sa bahay nag-workshop, no? So yun guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Okay? So yun, sana po ay nagustuhan nyo, no? At sana ay meron din po kayong natutunan. Okay? Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, don't forget to like and share. And don't forget to subscribe. Okay? And don't forget to click notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless us all. Magandang buhay po sa atin. And thank you for watching. Yahoo! Good morning everyone. Good morning. Yahoo! Ayan, magandang araw po sa ating lahat, no guys, no? At isa na naman pong refrigerator, two-door refrigerator ang ating gagawin, guys, no? At magpapalit po tayo ng compressor, guys, no? Sira po ang compressor ng refrigerator na to, guys, no? Ayan, nakatungtong sa lamesa, guys. Ayan, okay. Ganyan po kami magpalit para hindi kami hirap, kayo yuko. Okay. So yun guys, at samahan nyo po kaming muli guys, no? Welcome to my YouTube channel and welcome back again to my vlog. Ayan si Popmix nakahubad, oh. Ayan. So yun guys, yung ipapalit natin, no? So yun, pinalitan na po, tinanggal na po natin yung compressor nya. At sira po. At ayun po ang ating ipapalit. Yung inaayos ni Popmix, ayan. Yan, so yan, at abangan nyo po guys ang mga susunod na video. Yun guys, no? Nag-prepare po tayo ng cappuccino, no? Para gawa tayo ng mga tutuan, no? Huwag na pinta na pato dyan, no?
Guys, oh. Ito po ang tamang pag-prepare ng cover tube. Kailangan meron tayong switching rules, no? Automatic. Okay. Kailangan po natin guys ng access valve, no? And new filter. Okay? Alright. Ito po ay tinatawag na filter dryer, no? What is filter dryer? To prevent trap moist and dirt. Okay? Okay. So okay. All right. Right. Okay, bunutin mo muna yung pan. Titignan mo na tayo, no? Lux, sigurad. So yun guys, sisimula na tayo maghinang, ano? At para ma-fix natin bawat isa, no? Okay. Like that. So make sure na meron tayong silver racing blocks, no? Para sa tanso at saka sa bakan, no? Right. So gamit ang ating butane torch, butane gas, no? Para sa ito lang ito. Balik mo lang dyan yung mga gamit mo. Matay. So yun guys, oh. Hinaan na, no? Ito namang isa.
guys. Isunod naman natin ngayon yung kanyang compressor, no? Ayan guys, gamitin natin yung compressor. Okay. Boom! Ito na ang ating ipapalit na compressor. Nasa kaya? Ayun lang. Parang hindi kasya. Ayun, no? So, kailangan namin itataas ito. Tataas pa namin yung tatanggalin namin dito yung airport. Okay? So, yun guys. Nakikabit ko na po yung compressor. Ito. Okay. Guys, ito na po yung ating ito na po magiging pwesto ng ating speaker. Nagawa po tayo ng dugtungan, no? Dugtungan guys. Guys. Nice. Ayan guys, nakadugtong siya, oh.
Tulog. Okay na. Wala naman. Sige lang. Ayan guys, yan po ang procedure kung paano tayo gumawa ng pantugtong. Okay. Okay guys, susunod ngayon ay nakakabit na yung compressor. Nahinangan na natin lahat, no? So, ito yung filter natin, no? Pagpa-flushing na muna tayo ng evaporator. Ang tawag dito ay self-flushing, no? Self-flushing. Ito po guys ay ang tinatawag na flow refrigerant, no? Papasok po natin sa capillary bago po natin paandar yung compressor niya, no? Para kung meron man siyang dumi sa kanyang tubo ay lulusawin niya to at ilalabas na po sa kanyang suction line. So yun guys, no? Papaandar natin sa ngayon. Okay? Naka-open po yung kanyang suction line, no? So yan, no? Maandar na po siya and then tutukupin natin ngayon itong kanyang suction line, no?
lalabasin po natin dito yung kanyang dumi, no? Yan ang tinatawag na self-flushing po, guys. Sa wakas, gawa na. Dahil bagong bukas lang ito, guys, no? Wala pa siyang ganong dumi. So, wala naman po problema, basta ang mahalaga, malinis po yung kanyang system. Siguraduhin po natin na walang moisture, walang langis ang mga tubo. So ito pong ref na ito ay nasira lang, pero wala siya naging leak, wala siya naging ibang problema. Compressor lang, kaya wala pong dumi yung kanyang ito po yung kamay ko, wala po siyang dumi, dahil dito ko pinabubuga sa kamay ko. Yun, guys, lagi po natin tandaan, lagi po natin sisiguraduhin na ang refrigerator ay malinis ang kanyang system, no? Para hindi po maantala ang paglamig, no? So, nagiging problema kasi kapag nawawala ang lamig ng isang refrigerator, ay minsan nagkakaroon siya ng moisturizing system. Yan, so wala naman po ito ngayon. And then, pangalawa, nagkakaroon po ng dumi itong kanyang filter dryer, no? So ito po yung sumasala, no, ng ating dumi sa refrigerator. Ito po yung pinaka-filter niya. Okay? So ngayon, guys, dahil wala po tayong makitang dumi, ipipix na natin siya. Okay? So yun, guys, lagi niyo po tatandaan sa mga baguhan, lagi ko sinasabi, at sa mga veterano, good luck po sa inyo. At alam naman po natin siguro pare-pareho na may kanya-kanya tayong diskarte sa paggawa ng appliances sa refrigerator. So ito po yung aking pamamaraan kung paano bumuo, magpalit ng isang compressor ng isang refrigerator. So before natin ikakabit, siguraduhin natin na malilinis ang mga tubo, lahat lilinisin natin para maganda at nasa kondisyon ang ating refrigerator. So dahil naikabit na natin ang compressor, ipipix na natin siya. Okay, wala tayong makitang dumi. Lalagyan na natin na siya ng charging line, and then sasarado na po natin itong kanyang suction line. Okay, guys? Okay. Okay guys, sasara na po natin ngayon. Bago tayo magsara, siyempre tatanggalin natin itong kanyang filter, no? May pressure po kasi yan. So kapag naghinang tayo, ay sure,
na magkakaroon siya ng leak doon sa hihinangan natin dahil may pressure po ito. So siguraduhin po natin palagi na nakabukas po ang ating piping bago tayo maghinang. Tanggalin na natin yung filter para i-ready na natin siya para malagyan na rin ang teflon, no? So yun, ang title po nito guys ay how to change compressor motor for refrigerator. So ito na yung ginawa nating pandugtong guys, no? Ilalagay na po natin ngayon yan. Dito natin ilalagay. Ano? Ayan. So ginamitan po natin siya ng switching pans, no? Ito po ay 1/4 size copper tube, no? 1/4 size, no? So dahil 1/4 din yung dudugtungan natin, gagamit tayo dito guys ng switching pans, no? Switching pans. Ayan, no? Kita nyo? Ito po ang pambukaan ng ating mga piping para madali tayo magdugtong, no? Okay. Ito na guys, oh. Nakadugtong na siya. Oh, tingnan nyo guys, oh. Ay, tagalin mo muna. So guys, oh. Hindi na po tayo magdugtong, no? Ayan, oh. Okay. So ayan guys. So ihinangan ko na po ngayon para ma-fix na natin. Okay? Ayun guys, oh, i-fix ko na po. Lagi po natin tandaan guys, dapat meron tayong laging kaprasong yero panangga ng apoy para makaiwas po tayo sa sunog guys. So yun, okay na po, na-fix na po natin yung suction line niya. Okay? Ayun guys, dahil na-fix na natin siya, lalagyan na po natin siya ng charging line, no? So bakit ang charging line natin ay napakaliit ang tubo? Ito yung tinatawag na capillary tube, no? Alam niyo po ba guys kung anong trabaho ng capillary tube? Yan po ang kumukontrol sa freon, no? It's a long length of small diameter tubing which control or regulate the flow refrigerant from flowing into the suction line and into the compressor. Yan po ang trabaho ng capillary. So ibig sabihin, kapag yung tubo natin ay malaki, short cycle siya, susunugin niya yung compressor natin. So kaya meron tayong capillary. Kumbaga sa tao, ito yung ating small intestine. Okay.
So ito yung tinatawag na capillary tube, no? Bakit ko lalagyan siya ng maliit na capillary tube dito sa ating charging line? Okay? So yung iba, naka-direct ito dito. Dina-direct nila dito. So sa mga baguhan, lalo na kapag hindi ka marunong magkarga, no? Kapag nalimutan mo nakabukas ang gauge manifold mo, kapag ito ang naka-direct dito, sunog ang makina mo, overcharge ang mangyayari, no? Pa-overcharging yung ating refrigerator. So ano nangyayari? Nagkakaroon ng mild defect yung ating nagkakaroon ng mild defect yung ating motor winding. Okay? So yung motor winding natin merong piece paper sa loob yan eh. Yung piece paper na yon dapat hindi siya masunog. Kapag nasunog yung piece paper na yan, lumutong, meaning magkakaroon ng ground ang ating motor winding. So magkakaroon na siya ng depekto, no? Yun na yung pagmumula ng pagkakaroon ng problema ng ating kompreso. So anong dapat natin gawin? Capillary tube ang ilagay natin dito, dito sa ating charging line. Yung mga veterano talaga, mga veterano na manggagawa ng refrigerator, so hindi na sila gumagamit ng capillary, no? Dina-direct na nila dito. Okay? Kasi alam na nilang tansyahin kung gaano karami o ilang seconds ang gagawin nilang pagbukas sa kanilang gauge manifold. Okay? So ito, ilalagay natin dito. Okay, yung capillary. Para makontrol natin yung pumapasok na flow refrigerant, no? Yung liquid refrigerant ng ating Freon. So para hindi mabigla yung compressor natin, smooth pa rin ang dating. Okay? Yun, sa mga bagong magagawa, lagi ko sinasabi sa inyo na tingnan nyo itong ginagawa ko para hindi kayo makasira ng kompreso. Okay? So ito gagawin natin. So yun guys, no? Kakabit na natin yung capillary dito sa charging line. Okay? Alright. Kapag pinasok natin dito yan, dapat meron tayong plier, no? Yung plier, pipigay natin yung ating piping, no? Yung tubo para mag-fix yung ating ito nga pala yung ano, meron po siyang pito. Ano ba tawag sa pito? Yan, no? Ayan, Air valve. meron siyang air valve, no? Meron siyang valve sa loob. So kapag po tayo ay maghihinang, itatanggalin po natin yan, no? Make sure na siguraduhin po natin wala sa loob yung kanyang valve, no? Okay, yung kanyang pito. Ayan, meron po siyang guys, meron siyang goma. Kapag hindi natin tinanggal, meron siyang o-ring, no? Kapag hindi natin yan tinanggal, masusunog yan, no? So wala na po siyang wala na po siyang valve sa loob. So pwede na tayong malaya na tayong maghinang, no? Ayun. So dito po sa ating paglubog, no, pagpasok ng capillary sa mga tubo, 1 inch ang ilulubog natin. Always 1 inch, no? Yan. So yun guys, sa lahat, sa mga gustong matuto, sa mga gustong matutong gumawa ng refrigerator, yung mga nag-aaral pa lang, magkakaroon kayo ng idea dito sa Lazaro RAC vlog, no? Ayan. So yun guys, oh. At the same time, maghihinang na rin po tayo ulit, no? Oh, maghihinang na po tayo, no? Gamit ang ating butane torch, no? Butane gas and butane torch, no? Okay? Itong butane torch na to, ito po yung lagi nyo nakikitang ginagamit sa mga gumagawa ng queso de bola. Yan, pwede natin gamitin panghinang yan. Double purpose yan. So, meron na po tayong nabibili ngayon na butane gas na pwedeng mag-refill. Pwede naman kayo bumili sa SM, meron din, no? Napakadali. Dati ang ginagamit natin, acetylene, and then blowtorch, and then
cupping gas, yan ang mga ginagamit natin. So, mas mabilis ngayon. Ito na lang, mas mura pa. Okay, gamit ang ating butane torch. Maghihinang na po tayo, no? Silver, punan mo ko ng silveran. Wala na. Ito silveran. Ito mo mga ano yan. Okay guys, nahinangan na natin yan. Ready na po tayo ngayon to vacuum, no? To self vacuum, no? At kapag po na self vacuum na po natin yan, pwede na po tayong mag-recharging. Okay? Abangan nyo guys ang mga susunod na video sa atin pong pagtatapos ng how to change compressor motor for 2-door refrigerator. Ayan. Antayin nyo po guys ang mga susunod na video. Ipiprepare lang po namin ang aming gagamitin. Yung ating gauge manifold at saka ang ating refrigerant. Freon 134A. Dati siyang R600A. Ngayon, dahil wala po tayong makuhang compressor ng pang R600A, pwede naman po natin gawing alternative yung pang 134A. Basta magkamukha lang sila guys ng horsepower. Okay? Alright. Dahil natapos na nating hinangan, no? Dapat lagi po nating tatandaan, meron po tayong tubig and then may sabon at maliit na basahan. Kapag naghinang tayo, after nating hininangan yan, palalamigin natin siya, dadampian natin siya ng basahang basa para mawala yung init, maiwasan natin na tayo ay mapaso. Okay? So yung dahil tapos na po tayo, so ibabalik na po natin yung kanyang air valve, no? Yung kanyang pito kung tawagin, no? Ilalagay na natin sa dito guys. Yan, babalik na natin siya. Okay? Yan. And then yung ating filter, yan, ilalagay na rin po natin dito sa kanyang dugtungan. Dito po sa kanyang discharge line. Okay? At siguraduhin din natin guys na lalagyan natin ito ng Teflon. Okay? Okay, kapag po ang ating filter ay meron siyang Teflon, may iwasan natin ang leak, ang magkaroon ng singaw ang ating mga fittings. Okay? So tatantsahin nyo rin guys, no, kung gaano karami yung ating ilalagay
na teflon. Kasi hindi rin maganda yung sobrang dami dahil nasisibak, nababasag kapag inihigpitan natin yung mga flare nut. Okay? So make sure na hindi masyadong madami yung ating teflon. So ikakabit na po natin ngayon, no? Okay. So yon, dapat meron tayong open wrench, no? Ang tawagin dito ay open wrench, liabe. Okay? Depende po yan sa size po ng ating mga flare nut. Itong ginagamit ko na filter ay number 13 and yung flare nut na nakakabit sa 1/4 copper tube is number 14. Okay, so 13 by 14 ang ating gamit. Okay, so yung ating paghigpit ng ating mga tornilyo, tansyahan lang din yan. Kapag sobrang higpit, nababasag ang flare nut. And then, kapag sobrang luwag, nagkakaroon ng leak ang ating mga piping. Okay, ang ating mga fittings. So yun, dahil kabisado ko na yung pag-higpit ng ating mga piping, yung ating mga flare nut, so sinisigurado ko yun na wala ng leak. Okay? So, ready na po tayo for vacuuming, no? So, kunin mo na yung ating vacuum. Okay? Sorry. Wala pala tayong gagamiting vacuum pump. Ito po ay tinatawag nating self-vacuum, no? Ang gagamitin nating pang self-vacuum, yung sariling compressor ng ating refrigerator. Okay? Panoorin niyo po mabuti, guys, no? Yung mga baguhan, lagi kong sinasabi, sa mga veterano, ay kabisado na po nila yan, no? Good luck po sa ating mga veterano at sa mga katihan ng gumagawa ng mga refrigerator. Yeah. Good luck po sa ating lahat. Okay, ito po ang ating ito pong gauge manifold natin. Mapapansin niyo ay dalawang kulay lang, no? Yung ating gauge manifold dapat yan yellow, blue and red. So yung yellow dapat nasa gitna lagi yan, no? Ang procedure, ang tamang procedure po niyan, yung yellow ay nandito sa gitna. And then yung blue ay nandito sa blue sa low side, no? Okay, dito sa low side, sa blue. And then yung red high side dapat red. Okay, so ito red. Dahil nasira po yung aking hose na isa, so pares lang naman na hose yan. Kabisaduhan lang, no? Okay, para hindi lang po kayo magtaka. Alright, okay. So yung isang hose natin na galing sa low side, sa kulay blue, ilalagay natin ito sa charging line. Okay? Ano na to? Ha? Yun. Dito po natin ilalagay yan dito sa charging line, no? Okay? And then ito namang isang, yung nasa gitna natin, na dapat ito ay yellow, ilalagay natin dito sa Freon tank, no? Freon tank. Yan. Pakita mo yung tank eh. Ang tiro, may goma siya. Ayan. Yung isang gitna, yung nasa gitna ng hose natin, ay ilalagay natin sa Freon tank. Okay? 1, 3, 4, 8. So itong red, wala ito, no? Okay? So yan, dahil self-vacuum po tayo, paanda rin na po natin. Ipa-plug na natin yung ating refrigerator. Ipa-plug na po natin, no? Okay, i-plug mo. So yun, umandar na po yung ating
umandar na po yung ating compressor. So yun, nagsimula ng bumakyong, bumaba ang ating gauge manifold. Yan. So ngayon, hahantayin lang po natin guys na ito, dahil nagbabacuum na po tayo, meron po tayong floor refrigerant dito na kaunti, natira natin yung kaunti kanina dahil pinasukan natin siya habang nagpa-flushing tayo. Ipapasok pa rin natin ito ngayon, no? Okay. Ito guys, naipasok ko na, no? So hintayin na lang natin na mag-vacuum siya, no? So tutukupin pa rin natin yan. So at the same time, meron po tayong sabon dito, no? Ayan, may sabon po tayo, no? Para sa mga baguhan, ayan, walang kukura. Titignan nyo lang. Tukupin natin uli. Ito, yan. Kasi pahigop itong kapilya rin, no? So, dahil meron tayong sabon, anong trabaho nito sabon? Ilalagay natin sa filter yan. Yan. Habang merong bumubula na ganon, hindi natin siya pwedeng tigilan. Kapag wala nang bumubula, pwede na nating isarado yan at buksan yung ating tangke, yung pre-on tank, para mag-recharging na tayo, no? Okay. Sige, dito. Okay guys, tingnan nyo po itong filter, ha. Kapag merong bumubula yan, tutok mo, tutok, close up. Ayan guys, meron pa siya, nakikita nyo, no? So dapat wala yan guys, dapat wala po yan, no? Kapag po yan ay nawala na, pahigop na, ibig sabihin na vacuum na po natin ang system, ang piping ng ating refrigerator. Pwede na po natin siyang kargahan ng Freon. Oh guys, wala na po siyang lumolobo, no? Konti na lang yan, meaning pressure na lang po ito ng makina natin, ano? Wala na po yan. So pwede na po tayo magkarga, no? Okay. So yun guys, nakabukas na po yung Freon natin, ano? Nagpawala na po tayo sa ating gauge manifold. Ito na po, oh. Ay, naka okay na po siya. Nagkakarga na po tayo, no? So yun, no? So yun, okay. Okay, oo. So ngayon, pakiburot mo na. Okay. Okay, burot. Yan, okay. So yun, dahil nagkakaroon na tayo, bumubuga na siya dito. Pwede na po tayong, dapat yan plug natin kapag bumubuga na dito, no? Yan, okay na. Bumubuga na po yung ating Freon. Andito na, kaya pina-unplug ko na. Pwede na po tayong mag-fix. So huwag po tayong matataranta ngayon, no? Kapag po nagsinano tayo, dahil po konti lang po lumalabas sa Freon, dahil kapilya rin po ang gamit natin. Konti-konti lang po siyang pumapasok. Okay? So yun, ipipix na po natin ngayon. Alright, okay. So anong gagawin natin ngayon? Susunod, sasarado natin yung gauge manifold, no? Yan, sara. Okay. So ang ating standing pressure, wala pa, no? So nag-ano pa siya, bubaba pa yung gauge natin. Okay. Ang standing pressure po natin ay 65 PSI. Alright. So ang gagawin natin ngayon ay magte-test leak po tayo. 65 PSI po ang standing pressure natin.
Okay? 70. 68. Less than 70 PSI po, no? Okay? So, gagawin natin ngayon, ang second step, susunod natin gagawin ngayon, testingin natin ngayon yung mga tubo na hininangan natin kung may leak ba. Okay? Okay, dito sa una, wala. Sa pangalawa, wala. Sa pangatlo, wala din. Okay. Wala rin dito sa pang-apat. Wala din sa pang-5. Okay, wala. So, sa lahat-lahat, pati yung mga dati niya, mga hinang, tinesting namin, tinesting ko siya, wala. Ayan. Okay. Hindi po nagbago ang ating standing pressure, less than 70. Okay na po tayo. Mga motor nyo na yan, oh. Benta mo na kaya yan? So yun guys, no? Wala pong singaw ang ating mga hinang. Okay, wala pong mga tagas. Meaning, okay na po ang ating refrigerator. Isasaksak na lang natin. Okay, pa-plug na po ni Papix. Yun guys. Nagsimula nang umandar ang compressor natin. So, isasakto lang natin guys ngayon ang kanyang karga. So, hindi natin alam kung gaano ba karami ang karga nito. Okay. Titinan muna natin, tansyahan lang po, no? So, minsan hindi po tayo pwede dumipende sa ating gauge manifold. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tamang at eksaktong karga ng ating two-door refrigerator. Okay, magkakarga tayo guys. Tignan nyo guys, oh. Kapag nagkarga tayo, dahil maliit po yung ating charging line, pwede po tayong magbukas ng matagal. Makakalimutan man natin yan, pwede tayo, hindi po tayo sosobra sa karga. So tingnan nyo, smooth ang ating gauge manifold. Hindi po siya basta-basta nabibigla ang karga natin, no? So dahil maliit yung ating dinadaanan ng preon, ay hindi po nabibigla ang ating compressor. Yun po ang advantage natin, no? Sa mga bagong nagsisipag-aral ng refrigeration, panoorin nyo lang ito, magkakaroon kayo ng idea. So yun, habang nagkakarga po tayo, ang gagawin natin, ilalagay na natin ang mga tornilyo, ang mga tornilyo ng ating compressor, no? Ilalagay na po natin. Ayan guys,
inilalagay ko na yung mga tornilyo ng ating compressor habang nagkakarga tayo. So dahil okay na po yung refrigerator natin, titimplahin na lang natin yan. No? So mainit na yung body niya. Mataasay kung naka 10 po tayo, no? More than 10 PSI. So sobra po yan guys, ano? Magbabawas pa tayo dyan. Nagkarga lang po ako na sobra para titimplahan na lang po natin dito sa suction line. Kapag lumabig ang suction line, tining, sobra po ang karga natin. So dapat hindi natin mabayaan mag-yelo ang suction line, okay? Ingat-ingat lang pagka nagkakabit tayo dahil umaandar yan, pwede tayo makuryente. Okay? Bubutang yan eh. Okay guys, tayo po ay naiyan na po natin. Fix na natin yung compressor, no? Okay. So yun, tingnan na lang natin ngayon kung lumamig na. Okay. So yun guys. Okay. Tapos na po tayo. Okay. Yan, no? Umiinit po ang kanyang body guys, no? Alright. Mainit na mainit na. So kung mapapansin nyo guys, no? Ang mga refrigerator na walang condenser sa likod, walang bakal sa likod, ang kanilang mga condenser ay naka-indicate na sa body, yung mga bagong modelo ngayon. So yung body niya ang siyang umiinit ngayon. Okay? So yun na rin ang nagsisilbing heater ng refrigerator para hindi nagmo-moist ang body. Yun po ang bagong disenyo ng mga refrigerator ngayon. Okay, tingnan natin ngayon guys kung ano ang nangyari dito sa loob ng refrigerator, no? Okay. Yun muusok na Iuusok pa ng konti. Pero, konti pa lang yan guys, no? Pero okay na yan, nagyayelo na. Ayan ang bilis guys, ilang minuto pa lang, malamig na po ang ating refrigerator. Ito po yung pinaka-freezer niya sa baba, and then ito po yung refrigerator niya sa taas. Okay? So yun, okay na po yung refrigerator natin, tapos na. Ganun lang po kasimple. Okay? At ayan, medyo kalat-kalat lang ang mga gamit natin kasi dito lang tayo sa bahay nag-workshop, no? So yun guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Okay? So yun, sana po ay nagustuhan nyo, no? At sana ay meron din po kayong natutunan. Okay? Maraming salamat po. Kung nagustuhan nyo po ang aming video, don't forget to like and share. And don't forget to subscribe. Okay? And don't forget to click notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat. And God bless us all. Magandang buhay po sa atin. And thank you for watching. Yahoo!